Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ronel de Guzman. Isang registered nurse at loyal subscriber mo dito sa Antipolo, Rizal. Katulad ng sinabi ko ay isa akong nurse na nagwo-work ngayon sa isang private hospital dito sa Quezon City. Pero 6 years na ako sa profession ko. Alam naman natin na mahirap ang trabaho ng isang nurse. Mabigat ang responsibilidad ang nakaatang sa amin. Bukod sa palagi naming kalaban ng pagod, puyat, sakit at kawalan ng oras para sa sarili namin, tapos ay isasabay pa yung mga kababalaghang nararanasan namin, lalo na kung haunted ang hospital na pinagtatrabahuhan mo. Well, ayon sa mga kakilala kong may third eye, all hospitals are haunted naman dahil sa lahat ng lugar sa mundo. Sa ospital marami ang namamatay. Araw-araw, mas haunted pa nga ang ospital kesa sa sementeryo, sabi pa nga ng best friend kong may third eye na isang writer, si Krishna. Anyway, sisimulan ko ang kwento ko nung intern ako sa isang hospital sa Quezon City na hindi ko na babanggitin ang pangalan. May mga naririnig na ako na grabe daw ang pagka-haunted ng nasabing hospital. Pero hindi ako naniniwala. Sinsalagad ako ng medisina at siyensya. Hindi ako naniniwala sa mga supernatural at paranormal beings na yan. Hanggang sa isang araw ay sinubok ng tadhana ang aking paniniwala. Noong unang 5 araw ko sa ospital ay wala namang nangyayaring kababalaghan. Ayos lang sa akin at masaya pa nga ako sa work ko as intern. Kahit na nakakapagod. Pero noong ika-6 na araw ay naganap ang kauna-unahang kababalaghan sa buhay ko. Nasa graveyard shift ako that day. Mula 10 p.m. hanggang 6 a.m. At dahil intern pa lamang ako ay utusan talaga ako ng mga med staff. Inutusan ako noon ng isang staff para dalhin yung mga reports and results sa 4th floor. At dahil nasa ground floor ako ay kailangan kong gumamit ng hagdanan or elevator pataas. Pero dahil sa tamad akong umakyat ay nag-elevator ako. Paglabas ko pa lamang sa laboratory patungong elevator bit-bit ang mga results, may nakita kong batang babae na naglalakad sa hallway. Na-curious naman ako kasi anong ginagawa ng bata sa ganung oras? Hindi naman siya mukhang pasyente kasi nakabistida ito na puti at kulay pula. Malinis at maayos naman ang pananamit nito. Kaya masasabi kong alagang-alaga ang bata at mukhang nanggaling sa mga may kayang pamilya. Pero anong ginagawa doon ng bata? Unless pasyente, mahigpit na ipinagbabawal ng hospital na magpakalat-kalat ang mga bata. Hoy bata, anong oras na? Bawal nang gumala-gala dito. Nasaan ba ang mga kasama mo? Sita ko sa bata. Nandun, tipid na sagot ng bata sa akin habang nakatingin. Gusto mo? Maya-maya'y alok niya sa akin.
Napatingin ako sa bata. May hawak itong isang plastic na punong-puno ng yema. At dahil paborito ko ang yema, natukso kong humingi sa bata. Pero naisipan ko na hindi po pwede kasi medyo sumasakit noon ang ngipin ko. Ay masakit ang ngipin ko eh. Sayang naman, paborito ko pa naman yan, sabi ko sa bata. At sa pagkakataong ito ay napangiti na ako. Mukha naman kasi siyang mabait na bata. Ganun po ba? Sige, mahinang wika ng bata sa akin. Saan ka ba pupunta? Usisa ko naman sa bata. Pero bago siya sumagot ay bumukas na ang pinto ng elevator. Nauna siyang pumasok sa loob habang sumunod naman ako. So nasa elevator na kaming dalawa, inalok pa din ako ng bata ng candy pero tumanggi pa rin ako. Dahil ayokong madagdagan ang sakit ng ngipin ko. Pagbukas sa 4th floor ay lumabas na ako. Pero binalikan ko ng tingin yung bata kasi wala na ito. So naisip ko na baka sa 4th floor din ang room ng kamag-anak. Habang naglalakad sa hallway papunta sa padadalhan ko ng reports, ay kumanta-kanta pa ako tapos ay naisipan ko na magbiro sa pagdadalhan ko since close naman ako sa mga yon. Pagbukas ko ng pinto ay tumalon ako papasok. Parang nanggugulat sabay lapag ng results. Sabi ko pa nga eto na, sabay tawa. Uy, buti na lang at tumalon ka kasi may nakita akong umaabot sa likod mo. Hindi ka naabot, sabi sa akin ng kaibigan kong staff. Kinilabutan ako sa sinabi ng isang staff. So hindi muna ako bumalik sa laboratory. Naghintay pa ako ng about 1 hour bago bumaba. Pagkababa ko bago ako bumalik sa laboratory, kinausap ako ng isang doktor na nasa tapat lang ng room ng lab. Hoy, alam mo para kang luka-luka kanina. Nakikita kita sa hallway papuntang elevator, nagsasalita ka ng mag-isa. Sino bang kinakausap mo? Tanong nito sa akin. Natulala na lamang ako noon at pumasok sa laboratory at naikwento ko sa kanilang nangyari kasi tinanong din ako. Bakit ang tagal kong bumalik? It turns out na lahat pala sila ay nakakita na sa batang babaeng yon na may hawak ng isang plastic ng candy. At buti raw ay hindi ako kumuha kasi nagiging insekto daw ang candy na yon kapag nilagay sa bibig. Siyempre natakot naman ako. Pero ang sabi pa sa akin ng mga kasamahan kong regular na doon, patikim pa lang daw yon. Marami pa raw akong mararanasang nakakatakot, Papa Dudut. At mukhang totoo ang sinasabi nila dahil kinabukasan lang ay may nangyaring kababalaghan sa akin. In broad daylight, may pinautos sa akin yung supervisor ko na ilakad ko yung papers sa IT department. I forgot yung specific details pero halos pabalik-balik ako kasi nga ang daming concerns. Yung nakausap ko is babae, nasa mid-20s banda. The thing is, madali akong maka-remember ng appearance ng isang tao. Yung hair niya nakalugay at naka-red jacket. After kong marilay yung needed information ay pinabalik na naman ako ng supervisor ko for the last time sa IT department. Hawak ko na yung paper habang naglalakad papunta sa office nila. Then nakita ko yung babaeng nag-entertain sa akin as in same na appearance talaga. Red jacket yung suot and nakamask papalabas ng office. Straight lang siyang maglakad noong nakita ko siya, Papa Dudut. I mean hindi yung nakatingin sa kung sino-sino. Sa isip-isip ko noon ay bakit pa siya aalis? Ano ba yan, nandito naman ako. I tried na makipag-usap sa kanya at binati ko pa. Hello po ma'am, good morning po. Papunta po ako ulit sa office ninyo. Bakit pa po kayo aalis? Alam mo anong reaksyon niya? Wala, tapos ay never siyang tumigil ng paglalakad. Napansin ko na ang dilim ng aura niya. Doon ako ng weirduhan pero sa sobrang pagod ko kakalakad, I didn't give it much thought, Papa Dudut. Tumuloy pa rin ako sa pagpunta sa office. Hindi sila nagpapasok agad kasi very strict sa protocol. Pero kitang kita ko sa clear glass door na nandun yung babaeng nakaluga yung buhok and nakasuot ng jacket. May ginagawa sa computer.
Sa moment na yun ay doon lang nag-sink in na kinausap ko pala yung doppelganger nito. Kinakabahan ako ng mga sandaling yon sa sobrang pag-overthink ko. Kung ano ang mangyayari sa akin kapag kinausap yung doppelganger ng iba ay hindi ko na sinagot yung thank you ng supervisor ko. Agad ko yung naikwento sa mga kapwa ko interns habang sa makarating ito mismo sa supervisor ko. And guess what? Hindi siya nasurpresa. Dagdag pa niya, madalas din daw silang mabiktima ng mga doppelgangers sa ospital at siguradong nararanasan din daw yon ng mga pasyenteng nakakonfine doon. Pero wag na raw kaming magreklamo kasi wala na rin naman daw kaming magagawa. Pinayuhan na lang niya ako na magdasal bago pumasok sa trabaho para ma-minimize sa mga kababalaghang nararanasan ko habang nasa ospital. Sa kabilang banda dumating ang time na na-assign ako noon sa surgery department, which is sa mga inooperahan. At may room po kami kung saan ay nagre-recover yung patient after the surgery. So yun na nga Papa Dudut, may narinig akong kwento na may isang doktor na super sikat sa ospital dahil sa pagiging strict niya. Dahil kahit sino na makita niyang may ginagawang mali ay pinagsasabihan niya. Mapa-nurse, residente, kapwa doktor, intern or head ka pa. Pero ito raw si Doc, kahit may ganong side siya, super bait niya, yung tipong makakabiruan mo siya. At always inuuna ang kalagayan ng pasyente, hindi lang sa paglulunas, kundi sa gagastusin din ng patient. Ngunit dahil sa kanyang karamdaman ay maaga din siyang namayapa. So fast forward, may isang patient kami nakakatapos lang operahan at nagpapahinga sa recovery room. Si patient ay may psychosis history. Nasa madaling salita ay may kaunting problema sa pag-iisip. At ako naman yung intern na na-assign para i-check ang pasyente at ang kanyang baby. Buntis kasi ang patient pero nasa first try pa lang. Ngunit mali yung pagkaka-check ko noon sa paghanap ng FHT o yung fetal heart tone dahil hindi pa na-detect ito sa kalagayan niya. Maya-maya Papa Dudut ay tinawag ako noong pasyente. Dahil siya lang mag-isa na nagbabantay doon dahil nag-restroom yung nurse na nakabantay sa kanya. Lumapit ako noon at biglang sinabi ng patient na, "Sir, tawag ka ni Doktora." Sabay turo sa isang place doon na meron lang na empty stretcher. Sa puntong yon Papa Dudut ay nagtaka at natakot ako. Kaya pinuntahan ko kaagad yung nurse at sinabi yung nangyari. Tinanong ni nurse si patient kung ano ang problema at ang sabi ng patient, si sir tawag siya ni Doktora. Ayun no. Dahil sa takot ay pinadescribe ni nurse kung ano ang itsura ng sinasabi ng patient at nagulat sila. Dahil sinabi niya na maikli ang buhok na parang boy cut, payat at naka-hospital gown na katulad noong sa akin. Sa sobrang gulat at takot namin ng nurse, binaliwala na lang namin yung sinasabi ng patient. Pero isa lang ang pumapasok sa isipan namin, kung sino ang pwedeng tinutukoy ng pasyente. Si Doktora yon dahil every time na pupunta ng hospital si Doc para magpaturok sa kanyang nararamdaman, doon siya nakahiga at nakaplace kung saan yung tinuturo ng pasyente. At na-describe mismo ni patient kung ano yung exact na itsura ni Doktora kapag nandun siya. Natuwa ang ilan sa amin dahil knowing sa ugali ni Doc. Kahit sa kabilang buhay ay hindi niya maiwan ang kanyang pinakamamahal na trabaho. At mukhang gusto niya akong pagalitan dahil nakita niya sigurong mali ang ginagawa ko sa pasyente. Kahit nabubuhay siya, talagang pinapagalitan at sisitahin ka niya kapag nakita niyang mali ang ginagawa mo. Samantala ilang buwan pa akong nagtiis sa kababalaghang nangyari sa akin doon sa ospital na yon, hanggang sa natapos na rin ang internship ko. And to make the story short ay nakagraduate din ako ng nursing at naging registered nurse. Nagwork ako sa isang private hospital sa Novaliches, Quezon City. At naging okay naman ang trabaho ko doon. Birthday ni Tita Annie, mama ng girlfriend ko. Masaya yung araw na yon, nagluto pa siya for her birthday. Though marami rin naman kaming in order, Papa Dudut.
4 na anak ni tita kasama ang girlfriend kong si Bea. And yung kuya nila na umuwi pa galing ng Kuwait. Little did we know, may iniinda na palang sakit si Tita Annie. Yung pinky finger niya sa paa is discolored na. Nakalmot lang daw ng pusa since madami silang pusa sa bahay. Suspetsya namin is nakagat and may underlying condition pa si tita which is yung diabetes niya. Family history talaga nila ito. Kahit na hindi naman katabaan si tita at talaga namang mahilig siya sa sweets. Medyo pinagbibigyan din naman siya. Kasi nga sobrang bait talaga ni tita. You just have to give back kumbaga kahit alam namin na bawal. Pero that day nga ay nagpa-check up sa ospital na dati kong pinapasukan bilang intern dahil yon ang malapit na ospital sa kanila. And ang sabi ng doktor is need na i-confine si tita. Possible, amputation na siya unfortunately. Baka kasi kumalat yung sakit. So that night din, kahit birthday ni tita, we have to stop and confine si tita sa ospital. Yung 2 anak lang ang sumama para magbantay sa kanya. Nagbantay sila doon and that night ay nag-decide naman kami ni Bea na kami naman ang magbabantay ng Monday which is operation na niya, April 7. Also nag-decide na ang mga magkakapatid na better nga na amputate na yung pinky finger sa paa ni tita para hindi na lumala pa. Madami mga nurse sa ospital na pinagdalhan namin. Mostly mga naka-white and then na-figure out ko na nga na mga intern sila. During the day lang sila, sa gabi ay mga actual nurse and doctors na ang nagra-round. Iba-iba ang mga scrubs nila, color-coded everyday. And work ko Monday night pa pero buti na lamang at naaprubahan ang leave ko. Kaya okay lang sa akin kung mag-overnight sa ospital kasama si Bea. Unfortunately ay may recent injury rin si Bea kaya hindi siya 100% makabantay. So every 30 minutes talaga kung nagigising sa mga commotion. Private naman yung room kaya pwede talagang magstay. May TV and all that. At air condition. Wala lang wifi, ubos data talaga. That afternoon, confirmed na 5:30 PM, ibaba na si tita for the operation. Dala ng kaba ko ay napa-research ako ng mga possible na mangyari. Iniisip ko kasi na parang sayang yung Sunday bakit hindi pa ginawa yung operation that day. Parang namomodus kami. Pero apparently ay hindi joke ang operation ng mga may diabetes. It can go south real quick. Blood pressure, possible heart attack. At sa long term, papadudot, ay pwede kang magkaroon ng komplikasyon. Hindi for sure na matatanggal talaga yung discoloration. Pwede talagang lumala din. Madaming checks ang mga pinagdaanan ni tita. Paranoid pa naman ako at hindi rin talaga ako nakatulog. Nakahiga na ako sa couch. And then, ayun, binaba na si tita. Doon lang ako talaga nakatulog around 6 PM na. Nagising din agad. Napakasamang panaginip. Tita didn't make it kasi nag-cardiac arrest daw siya. Hindi ko in-open up ito sa kahit na kanino. Kasi sobrang stressful na talaga. At saka lahat kami nagwo-worry na. May edad na rin si tita. 70 years old, so very alarming talaga ang mga ganong sitwasyon. Buti na lang at nagising ako sa lakas ng kalabog sa pintuan. And then, napabalikwas ako. Bumukas ang pinto, may nurse na naka-white. Around 8 PM na yon. Sir, tawag na po kayo ni Ma'am Bea sa baba. Second floor po sa OR, sabi ng nurse sa akin. Pawis na pawis ako kahit may aircon. Ni hindi na ako nakapaghilamos at aligaga na ako. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. I'm readying myself na din. Parang sobrang urgent naman noon para kalabugin yung pintuan. Kabang-kaba talaga ako at nilako yung pinto ng kwarto. Nagabilin ako sa mga nasa nurse station. Notice ko na naka-blue scrub sila. Sabi ko, baka intern yon kaya medyo unprofessional talaga. Niremove ko lahat ng anumang emosyon sa mukha ko.
Nagpunas ng pawis at pagbaba ng OR, nakita ko na nasa other side sina Bea at mga kapatid niya. Hindi ako pwedeng pumasok. Lumabas ng si Bea tapos ay takang-taka siya bakit daw ako bumaba. Dapat ay natulog na lamang ako uli kakatapos lang ng surgery ni tita at okay lang siya. For recovery na. Nawala lahat ng kaba ko tapos ay nag-aya na akong kumain so lumabas na ako para bumili ng pagkain. Umakyat na sila sa room for recovery. Sedated pa si tita pero mukhang okay naman siya. Kumain na kami sa room na yon at doon ko na nga kinuwento kung bakit ako bumaba, Papa Dudut. Dito na gumulo. Wala naman daw pinagsabihan si Bea na tawagin ako. Kahit sila hindi nila alam kung tapos na yung operation. Right around nung dumating ako ay saka lang lumabas yung ortho na nag-opera to confirm na for recovery na si tita. Feeling ko nito, pinagtitripan lang ako ni Bea. So hindi ko masyadong iniisip at nag-focus kami kay tita. Apparently tinanong pa ni Bea doon sa mga nurse sa ospital about doon sa nangyari sa akin. Sabi baka multo daw yung nurse na tumawag at nagpababa sa akin. Nung sinabi yun ni Bea ay hindi na ako na sorpresa kasi alam kong haunted ang hospital na yon. Pero that time ay wala na yung karamihan sa mga kakilala kong nurse doon kaya it feels new. At yun nga ikinuwento ko kay Bea lahat ng mga na-experience kong kababalaghan sa ospital na yon noong intern pa ako. Samantala bago i-release si Tita Annie ay may nakausap akong ilang kilalang doktor. Doon ay naikwento ko sa kanila na muli kong na-experience ang kababalaghan sa ospital na yon. Sabi nila baka si Nurse Janela daw ang nakita ko na namatay noong pandemic. Well wala na ako noong sa ospital nang mamatay ang nurse na yon. At ang sabi pa ng kaibigan kong doktor yung Nurse Janela na yon ay tila naging tagasundo ng mga mamamatay. Baka sumaglit lang daw sa akin since nag-alala ako ng sobra. Trinay kong tandaan yung mukha ng nurse but I can't. Sobrang hazy noong moment na yon. Hanggang sa nakalabas na si Tita Annie. Habang palabas na kami ng ospital, napalingon ako sa elevator kung saan ako unang nakaranas ng kababalaghan. And guess what? Nakita ko ulit yung batang babaeng may dalang candy. Nakatayo at kumakaway ito sa akin. At ka-holding hands niya si Nurse Janela. Nakaramdam naman ako ng chills at nagmamadali na kaming lumabas ng girlfriend ko at ni Tita Annie. Sa ngayon Papa Dudut ay wala na akong naranasang kababalaghan. Although meron din akong naririnig ng mga kwento dito sa pinagtatrabahuan kong ospital. At sa awa naman ng Panginoon ay wala naman akong nararamdaman o nakikita. Siguro ay dahil sa palagi akong nagdarasal sa Panginoon bago pumasok sa trabaho. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang kwentuhan natin. Muli ay maraming salamat at magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Ronel de Guzman. Maraming salamat Ronel sa pag-share mo ng iyong kwento sa aming programa. Sa mga nagtatrabaho sa ospital, normal lang na makarinig ng mga kwentong kababalaghan dahil na rin sa purpose ng lugar na ito. Ang magligtas ng buhay ng taong may sakit o nasa bingit ng kamatayan. May mga nakaligtas pero meron ding mga binawian ng buhay. Ang ospital din ang isa sa mga pinaka-stressful na workplace dahil buhay ng pasyente ang kanilang responsibilidad. Kaya huwag nating maliitin ang mga alagad ng kalusugan dahil bukod sa responsibilidad ay marami talagang trabaho ang naka-assign sa kanila. At pagod, puyat, stress ang numero 1 nilang kalaban. Kaya magpasalamat tayo sa mga nurses, doctors and medical staff, pharmacists and mga interns. Lahat na nagtatrabaho sa medical field. Kung hindi dahil sa mga sakripisyo nila ay maraming tao ang mamamatay ng dahil sa sakit, sakuna at iba pa. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa horror stories na ating pinopost gabi-gabi. Ganon din ang Papa Dudut Family YouTube channel. Sana po ay mag-subscribe po kayo dyan. Maraming salamat po.
mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories,